What's up mga ka-deal? May deal na naman tayo na kukunin. Ito po ay sa katabing barangay, katabing city ng kung saan nadisgrasya si Kobe Bryant doon sa Calabasas. Pero ang pupuntahan ko sa Woodsland Hill. So doon po tayo ngayon na meron po tayong deal doon na iMac 2018 po yung nakalagay, pero I think yun po ay 2017. Pero good deal natin kukunin yon. So nagbaon na rin ako ng pampatanggal ng gutom kung sakaling gugutumin tayo. Tapos ko lang nag-gas mga ka-deal, pero tingnan niyo po yung sign doon sa dashboard. Ang ibig pong sabihin yan, kasi hindi ko ginagamit tong sasakyan ngayon lang, kulang lang yung hangin ng tire. Yun lang. Sobrang init dito mga ka-deal. Nilalag out daw niya yung Apple ID niya doon sa iMac. So hintayin natin kung bababa siya dito sa kanilang apartment or condo ba ito. So buti na lang meron po tayong baon habang hinihintay. Ayan, hindi tayo magugutom dito. Ito yung turo ng lola ko, 4 dapat. Katatawag lang niya mga ka-deal. So ang nangyari ay na-delete na niya yung account niya, pero may problema. Pati daw yung lahat ng kanyang contacts, lahat ng mga contacts ng kanyang bosses ay nawala. Kaya ayun, maghahantay tayo. Nakiusap naman siya na kung maaari ay bigyan mo ako ng time kasi marami siyang ginagawa. So tatawagan niya yung Apple company na kung pwedeng ibalik yung mga deleted na contacts doon sa kaniyang account, Apple ID. So tignan natin. Napakahirap talaga. Yun yung disadvantage ng mga online accounts, at saka i-trust mo na lahat yung mga important documents mo doon sa anong bang tawag doon, sa iCloud. Yun yung mga iCloud mo, sa storage mo sa iCloud. So damay-damay na lahat eh. Kapag na-delete yun, damay-damay na lahat. Kaya mag-ingat doon. May nakalagay kasi sa mga Apple ID ay to this device only. Yung may only, yun ang pipiliin mo. Pero kapag delete all, lahat yan damay-damay. Lahat ng connected doon sa Apple ID mo ay madadamay. Wow! Para akong engot dito sa, tingnan niyo oh, yan, sa kalsada. Kasi akala niya 13 minutes lang, pero nag-change daw ng 23 minutes yung nire-reset niya. And then nakuhanan niya yung naibalik na yung mga contacts na na-delete. So antayin lang natin, darating din yan. Hayaan mo na, good deal naman. Meron na siya mga ka-deal, pababa na raw, tapos na. Hay, sa wakas. Mga sabihin mo nga 1 oras akong nagantay. Pero okay lang yan. Tumawag naman yung kaibigan natin. Nakita yung Facebook ko siguro o yung Reels, and then sinabi na nandito ka na pala. Sabi ko oo, and then nagkataon na meron sila dito, kaya magpapalunch daw sila. Kaya after this ay libreng lunch tayo. Guess what mga ka-deal, dala ko na po yung iMac. Yan, for sabihin ko yung presyo mamaya. Panoorin nyo yung the whole video. Okay, so punta na tayo doon sa free lunch natin. Hey mga ka-deal, busog na tayo. So pauwi na tayo, and then i-check ko kung ano yung status o kaya condition nitong nakuha nating iMac.
mga kadil. So i-try na natin ito. Ito po yung unit, napakalinis po kung titignan ninyo. Napakalinis, and then sinama niya itong keyboard, wired keyboard, and then ito sabi niya yung battery lang, low bat daw. Hindi ko alam, pero ito sinasaksak lang naman yata. Basta ito, binigay niya to kasi nagantay ako. Hindi sana kasali ang mga ito, pero ibinigay na nang dahil sa naghintay ako daw ng siguro mahigit 1 oras yun. So isi-set up na natin ito, and then install natin yung new software niya para pwede na natin gamitin, and then tignan natin kung anong year talaga, kasi doon sa post niya ay sabi niya 2018, and then sabi pala niya doon sa email niya ang daming mga inquiries dito. Around 50 person daw na buyer na gustong bilhin ito, pero nauna na ako kagabi. So tingnan natin kung ito ay talagang 2018 or 2017, at least yun yung range niya. Ayan na po mga kadil, ayan, nakikita ninyo, new setup po ng iMac natin, at tingnan natin kung ano ang year model. Ayun po siya, written 4K 27 po ito. Yung ad po niya ay 2018. Siguro 2018 nila ito nabili, pero ito ay model late 2017. So not bad, good deal po tayo dito. Good deal na good deal. So, yun po mga kadil, kung magkano po ito ay nakuha ko po ito ng $100 or 5,000 pesos. So, yun po yung bili ko ng iMac 2017 na model. So, ito ang gagawin na lang natin, na-set up na natin, nakita nyo naman, new na yan. Gagawin ko, i-update ko na lang yung software niya, and then mag-install ako ng mga apps na pwedeng gamitin. So yung mayroon akong mga iMac dito na ginagamit, pero ibebenta na lang natin for buy and sell na. So eto, iiwan ko na lang dito, at eto ang gagamitin ko sa pag-edit kapag nasa house lang ako.